Yun guys, good morning. Ang topic naman natin ngayon ay ano ba yung dapat na gawin para maging safety ka sa company. Ah, Una sa lahat, dapat um, makinig ka sa ituturo sa iyo nung kasama mo sa trabaho kasi pag first timer ka, may mag-a-assist talaga sa iyo tapos ah, may ituturo sa iyo yung board ng kung saan doon mo makikita yung mga pindutan, mga safety. Yang example, yung sa electric fan, di ba may number 1, 2, 3. Ang safety noon is ilalagay mo doon sa number 1. Tapos, pag may nakita kang button na kulay red, yun, emergency stop yun. So, yun yung mga safety. Hindi ko lang may illustrate sa inyo ngayon kasi hindi pa ako marunong mag-edit. Yun. Tapos, ah, pag tinuturuan kayo habang nag machine, dapat yung presence of mind mo nandun. Yung focus mo nandun. Dapat kung nandun ka sa trabaho, trabaho lang isipin mo. Kung isipin yung ibang bagay, problema, huwag mong dalhin sa trabaho. Para maging safety ka. Ibig sabihin, clear yung mind mo kapag ka nandun ka sa trabaho, nakapokus ka lang sa trabaho. Saka mo nalang isipin yung problema o mga isipin mo pag nasa labas ka na ng trabaho para ma-maintain mo yung safety mo sa loob ng company. Halimbawa, umiikot na yung machine. So, medyo pag umiikot na yon tapos nakasalang ka na doon, delikado na yon. Lalo na ah, ah, sa namin, sa factory namin, sa mga bakalan. Kasi nagpe-press yun bumabagsak, taas, bagsak, taas, ganyan. So, kailangan talaga yung presence of mind mo nandun talaga. Halimbawa, magka-trouble ang machine. Ang gagawin mo, stop mo pindutin mo yung emergency stop bago i-number 1 mo para pag may pinapaalis sa iyo sa machine, halimbawa yung sa amin, yung pambutas, yung pangtaas, pinapaalis, kahit kapitan mo siya at mayapakan mo yung yapakan sa baba, yung nagpe-press, hindi siya babagsak kahit umiikot yung makina. Nandun pa rin yung safety mo. Kaya kailangan mong lahat ng bagay sa loob ng company, lalo na sa factory ng mga bakalan, isipin mo yung safety mo kahit saan doon, kasi puro bakal yung mga katabi mo example na lang, pag nagki-crane ka ng drum na merong bakal, dapat medyo malayo ka ng konti. Wag yung posibleng mabagsakan yung paa mo or anything. Basta medyo malayo ka ng konti. Kapit mo ng kamay tapos medyo malayo ka ng konti. Para in case na hindi naman natin hinihingi, malay natin may yung mga kadena ng crane, may sablay na. So, maputol, ganyan, example. Nandun ka pa rin sa safety. Bumagsak man yung bakal, malayo pa din sa iyo. Yun. Kailangan talaga focus. Tsaka yung presensya mo nandun lagi. Huwag kang mag-iisip ng kung ano na para sa safety mo. Kailangan mula pagpasok mo hanggang paglabas mo sa factory, yung safety mo ang isipin mo. Kasi yung mga amo natin, mapipira yan. Madali kang ipagamot niyan or kung in case na mangyari sa iyo,
Pero ayaw din naman nilang mangyari sa iyo. Gusto din nila kasi siyempre tao ka nila, ayaw nilang madisgrasya ka dahil may yung sample, madami ka ng alam, tapos nadisgrasya ka, sinong gagawa ng mga ginagawa mo? Yun din ang ano ng mga boss. Kaya ano pa ba? Ah, Yun lang guys. So ingat kayo lagi and God bless.